Si Locke ay isang mahinang talunan na sumira sa isang buong bansa dahil sa pagtataksil sa kanyang pamilya ng mga royal. Pagkalipas ng 5 taon lihim siyang sumali sa isang all-girls school at kailangang pumalakpak sa lahat ng babae habang itinatago niya ang kanyang tunay na pagkatao bilang itim na bayani. Nagsimula ang lahat habang tila maganda ang lahat sa bansa. Si Locke ay tumatakbo sa isang rooftop na parang isang mababang budget na Robin Hood at tuluyang nahulog. Napunta siya mismo sa plot ni Lisa at sinubukang purihin ang kanyang mga mini melon para gumaan ang pakiramdam niya. Ngunit nagsimula siyang magbanta na ipadala siya sa Panginoon at ang iba pang mga batang babae ay natakot na iniisip na siya ay isang sira ang ulo. Kinabukasan nakakulong pa rin siya sa isang selda at patuloy na nagsusumamo sa kanyang kawalang kasalanan hanggang sa nagpakita si Crew Lucifer. Akala niya ay dumating siya upang marinig siya at patuloy na nag-iisip tungkol sa kung paano hindi niya intensyon na tumitig sa pukana ni Lisa. Ngunit mas interesado si Crew Lucifer sa kanyang maitim na espada. Sa sandaling iyon nagpakita rin si Chalice upang dalhin siya sa punong guro at habang papunta doon tinawag siyang matalino ni Tilfair para sa paghihintay hanggang sa hindi dumating ang mga 3 taon upang makapasok dahilan upang mapagtantong niya na siya ay nasa Royal Academy. Ilang sandali pa natapos na siyang magbihis at sinabi ni Lily sa mga babae na siya ay isang prinsipe ng dating imperyo ng Akkadian. Pagkatapos ay ibinunyag niya na karamihan ay para sa mga babae dahil kakaunti lang ang mga lalaking drag knight kaya hiniling ni Locke na malaman kung bakit niya ito tinawag noong una. Ipinaliwanag niya kung gaano siya kahalaga sa layunin ng si Liz ay sumama sa isang grupo ng iba pang mga babae at tumanggi na tanggapin na si Locke ay sasali sa akademya. Upang maging patas pinahintulutan siya ni Lily na parusahan siya para sa insidente ng Pal-Igo kaya hinamon niya ito sa isang tunggalian upang matukoy kung mananatili siya o hindi. Natuwa ang mga babae at nakatitiyak na siya ang mananalo ngunit sinabi ni Lily sa kanila na hindi ito magiging ganoon kadali dahil hindi natalo si Locke at nanalo sa Imperial Capital Tournament noong nakaraang taon. Nagpa siya si Liz na seryosohin siya ng kaunti at nangakong ipapakulong siya kung matalo siya sa laban bago sabihin sa mga batang babae na gumawa ng anunsyo tungkol sa narinig niyang pagtawag sa kanya ng prinsesa ay na-curious siya kaya sinabi niya sa kanya na siya ang prinsesa ng bago. Imperyo na ginawa nitong tungkulin niyang alisin kasama niya. Pagkatapos tinanong ni Eri kung bakit hindi niya maiwasang gumawa ng eksena at humingi siya ng tawad bago sinabihan si Nakutav na maupo. Sinabi niya na malamang nagagawa siya ng isang bagay na may kultura sa kanya at nagpas siyang manatiling nakatayo kaya sinabi sa kanya ni Eri na siya ang kanyang kasama sa kwarto at pinaalalahanan siya na hindi niya mababayaran ang kanilang mga utang ng mag-isa. Bilang mga miyembro ng dating maharlikang pamilya sila ay naging mga kriminal pagkatapos bumagsak si Accadia at kailangang magtrabaho bilang mga tagapaglingkod kapalit ng kalayaan hanggang sa ganap na mabayaran ang kanilang mga utang. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niyang manalo sa tunggalian sa kabila ng katotohanan na si Liz ay kasalukuyang hindi natalo kaya siya ay nagpalit at lumabas sa arena. Matapos mailagay ang mga hadlang tinanong ni Liz kung alam niya ang tunay na dahilan kung bakit gusto niya itong ibaba. Nahulaan niya na ito ay dahil siya ay isang dating prinsipe ngunit nangako itong sabihin sa kanya kung maaari niyang talunin siya. Pagkatapos niyang i-activate ang kanyang regular na Wyvern Drag Ride ipinatawag niya ang kanyang Divine Drag Ride at ipinaalam sa kanya kung gaano siya kaluto. Alam din ng iba pang mga babae na walang paraan na manalo siya gamit ang kanyang Bumblebee suit at pinanood ang pagsisimula ni Liz sa laban sa pamamagitan ng pagsabog sa kanya ng mga bala habang umiiwas siya. Nagawa niyang lumipad palabas ng kanilang runway ngunit ang mga extension ng kanyang drag ride ay nagpatomba sa kanya at naiwan siyang nakabukas sa isang sinag. Matapos itong harangin tumawag siya ng timeout at nakiusap na hayaang Domugo ang nangyari sa banyo ngunit nadagdagan lang ang galit niya kaya nag-activate siya ng mas malaking blaster at iminungkahi na gamitin ang maitim niyang espada para hindi siya mapalakpak. Tumanggi siyang magpalit ng mga espada kaya binati siya ng swerte sa kabilang panig at nagsimulang umatake gamit ang mga extension ng armor nito hanggang sa makakita siya ng siwang at nagpakawala ng sonic na putok na bumasag sa hadlang at naiihi siya sa kanyang pantalon. Napagtanto ni Nokuta na malapit na siyang mapalakpak at kinilala rin ni Eri ang lakas ni Liz ngunit alam niyang hindi ganoon kadaling matatalo si Locke. Ipinagpatuloy niya ang pag-iwas sa iba pang mga pag-atake ni Liz hanggang sa naasar ito at na-activate ang isang espesyal na kasanayan na patuloy na nagpapataas ng gravity sa paligid niya para pigilan siya. Ang paggamit ng ganoong mataas na antas ng kasanayan sa kanyang iba pang mga armas ay nagsimulang makaapekto sa katatagan ng kanyang suit ngunit tumanggi siyang umatras.
Sa sandaling iyon nakarinig sila ng isang putok bago kumagit ang isang gargoyle sa ulo ng isa sa mga sundalong nagdeploy ng harang. Nagpanic mode ang buong akademya kaya nagsimulang magbigay ng mga tagubilin sa paglikas ang crew na sina Lucifer at Chalice para pakalmayan sila. Sinubukan ng iba pang mga sundalo na gumamit ng harang upang mahuli ang gargoyle ngunit nagpaputok ito ng mga spike ng enerhiya upang sirain ito at halos ilabas din si Liz ngunit naabutan siya ni Locke sa oras. Noon nakipagkita sina Chalice at Tilfer kay Eri at tinanong kung bakit hindi ginagamit ni Nokuta ang kanyang katayuan bilang isang triad para sumali sa laban. Sinabi niya sa kanila na ito ay dahil pinangangasiwaan na ni Locke ang negosyo at pareho silang nag-iisip na siya ay nag-ilusyon para sa pakikipaglaban sa isang gargoyle ng mag-isa ngunit mas alam ni Eri at sinabihan silang mag-enjoy sa palabas. Nagawa ni Liz na mabawi ang kontrol sa kanyang suit at naisip ang tungkol sa kahilingan na ginawa nito para sa kanya na maghintay para sa isang pagbukas na mag-strike. Pinagmamasdan niya itong mabuti habang umiiwas ito sa bawat pag-atake hanggang sa tuluyan na itong nagbigay ng senyales at naging malinaw habang pinaputok nito ang kanyang blaster at hinaipan ang gargoyle pabalik sa impyerno. Kinalaunan ng araw na iyon naliligo siya sa pag-iisip tungkol kay Locke na nakahiga sa kama at nangangarap na nasa lumang imperyo kasama ang kanyang kuya. Pagkagising niya pumasok si Liz para tingnan siya at sinabing binabayaran lang niya ito sa pagligtas sa kanya para hindi siya magkamali. Pagkatapos niyang magpasalamat sa kanya nagpasya siyang tanggapin ang kanyang paghingi ng tawad sa pagbagsak niya sa paliguan bago itinaas ang kanyang damit upang ipakita sa kanya ang isang tuktok ng lumang imperyo na nakatatak sa kanyang katawan. Sinabi niya na ito ang tunay na dahilan kung bakit siya hinamon dahil nasulyapan niya ito nang siya ay nabangga. Tinanong niya kung bakit siya nagkaroon nito ngunit gusto pa rin niyang itago ang mga detalye sa kanyang sarili at sinabihan siyang huwag sabihin sa iba. Bago umalis sinabi niya sa kanya na opisyal na siyang mag-aaral sa susunod na araw na ikinagulat niya dahil inakala niyang tinawag siya para ayusin ang sirang lababo. Kinabukasan nagpakilala siya sa mga babae sa klase at naghanap ng mauupuan hanggang sa makakita siya ng pink na buhok na hottie na kilala niya mula pagkabata at sinimulan niya itong habulin dahilan para magselos si Liz. Sinubukan niyang tanungin si Filthy para sa kanyang libro ngunit tumanggi itong sagutin siya dahil hindi siya tinawag sa kanyang palayaw noong bata pa. Pagkatapos niyang gawin binigay nito sa kanya ang libro at lalong nadagdagan ang selos ni Liz. Pagkatapos ng mga klase nagsimulang magtalo ang lahat ng mga babae tungkol sa mga karapatan na makakuha ng espesyal na serbisyo mula kay Locke kaya binigyan sila ni Tilfer ng request form upang punan para maasikaso niya sila mamaya. Sa susunod na sandali sumali si Liz at hiniling sa kanya na maging kanyang eksklusibong tagapag-alaga. Bago pa siya makapagsalita tumayo si Filthy para bigyan si Liz ng dalawang malaking dahilan para umatras ngunit sinubukan siyang suhulan ni Liz ng donut. Pagkatapos nitong kainin bumalik siya sa pananakot sa kanya ngunit pagkatapos ay nagpakita si Lucifer at sinabing mayroon siyang espesyal na gawain para sa kanya mula kay Rolly bago siya dinala. Ilang sandali pa nakalabas na sila at tinanong niya kung kilala niya ang itim na bayani ngunit nanatili itong tahimik. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang espesyal na gawain ay para sa kanya na hanapin ang itim na bayani para makapag-settle siya ng score. Nang gabing iyon nagkaroon ulit siya ng panaginip kung saan kinausap niya si Fugal tungkol sa maitim na espada. Kinaumagahan gumugol siya ng ilang minuto sa pagpiga ng isang pares ng napakalaking pitchel ng gatas bago tumalon mula sa kama ng mapagtonto niyang mga melon iyon ni Filthy. Isang taon na raw ang nakakalipas mula nang sila'y natulog ng magkasama at gustong balikan ang mga lumang panahon. Sinubukan niyang ipaliwanag kung bakit masamang ideya ang paggawa nito ngunit pagkatapos ay pumasok si Tilfer at umatras na iniisip na sinusubukan nilang maging kakaiba. Nang maglaon na asar si Agri sa kanya dahil sa panibagong gulo at sinabi niya sa kanya na talagang pinahintulutan siya ni Rolly na makisama sa silid kasama si Filthy dahil walang ibang mga silid na magagamit. Matapos sabihin sa kanya na maging mas maingat umalis siya at hinanap niya ang Atelier Chief ngunit natagpuan niya si Liz na natutulog sa sahig. Nagising siya at ipinaliwanag na siya talaga ang punong namamahala sa pagpapanatili ng mga drag night suit. Ipinakita niya sa kanya ang ginawa niya sa kanyang suit bago sinabi sa kanya na miyembro na siya ng Night Squadron ng Academy. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang espada na may kahilingan para sa kanya na ibigay ang kanyang lahat sa layunin bago siya isama para sa isang petsa upang bumuo sila ng isang matatag na pagsasama. Pagkarating sa restaurant nilero niya ang lumang panlilinlang sa wallet para itago ang katotohanang sira na talaga siya kaya kumuha siya ng ilang merienda para ibahagi sa kanya sa isang fountain.
Pagkatapos ng isang kagat sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang kakaibang pakiramdam na nagsimula siyang pumasok sa kanyang puso kaya dinala siya nito sa tore ng orasan para makalanghap ng sariwang hangin. Nagsimula siyang purihin siya sa kakayahang ayusin ang mga drag suit at sinabing magiging isang mahusay na reyna siya ngunit nag-trigger iyon sa kanya at nagsimula siyang maglakad sa gilid na parang junkie. Ipinaalala niya sa kanya ang Akkadian crest sa kanyang katawan at sinabi sa kanya na siya ay banihag ng lumang imperyo at ginawang bihag laban sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi kailanman dumating upang iligtas siya kaya siya ay namarkahan at sinubukang manirahan sa kanyang buhay bilang isang bilanggo ng Akadiya ngunit pagkamatay niya siya na lamang ang natitira sa pamilyang Atismata at naging koro ng prinsesa. Sinabi niya sa kanya na maraming bagay sa pagiging royalty na hindi pa niya alam at tinanong kung ano ang pakiramdam kapag nawasak ang kanyang imperyo. Paulit-ulit niyang iniisip ang tanong na iyon hanggang sa sumapit ang gabi at naanod sa isang panaginip kung saan tinawag siya ng isang feudal na isang mahina dahil sa hindi sapat na lakas upang mahawakan ang malagim na katangian ng pagiging isang hari. Kinaumagahan si Liz at ang iba pa sa squadron ay nabalitaan tungkol sa isa pang abyss site kaya sinabi niya kay Lux na manatiling ligtas at umalis kasama ang iba. Matapos ipaliwanag ni Crucifer na kailangan niyang maghintay para opisyal na ma-enroll para makasali sa mga misyon umalis siya at sinabi niya kay Avery ang mga hinala niya dahil sa biglaang pagdami ng mga nakikita sa kailaliman. Makalipas ang ilang sandali si Liz at ang iba pa ay nasa posisyon na upang ilabas ang kailaliman ngunit narinig nila ang parehong sipol mula sa araw ng dual right bago sumabog ang kalaliman at nagbunga ng 12-dosenang mga gargoyle. Nakita ni Liz ang isang sundalo sa gitna nila at tinanong kung siya ay mula sa Royal Capital ngunit sinabi sa kanya ni Bart na bumalik siya sa kanyang tunay na layunin bilang squadron commander para sa dating imperyo bago ipadala ang mga gargoyle upang salakayin sila. Ang isa sa mga batang babae ay bumalik upang magbigay ng mga ulo at sinubukan ni Avery na pigilan si Lux mula sa paglabas dahil ang kanyang suit ay hindi sapat na malakas para sa isang labanan laban sa maraming gargoyle ngunit nangako siya na mag-iingat at pumunta sa suit up. Noon ginamit lang ni Liz ang kanyang gravity skill para ilabas ang karamihan sa mga gargoyle at iminungkahi ni Crucifer na umatras para makakuha ng reinforcements ngunit gustong sirain ni Liz ang float ni Bart para hindi niya makontrol ang mga gargoyle. Tinawag siya ni Bart na isang delusional na nutcase dahil sa pag-aakalang kaya niya itong bawiin at pumalakpak siya pabalik sa pamamagitan ng pagtatanong kung bakit siya nagsisikap na maging katulad ng Berdeng Goblin. Naasar siya at nagpadala ng mas maraming gargoyle para hindi siya makagambala bago siya ibinagsak sa lupa. Pumasok si Lux para iligtas siya ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala at naramdaman niyang nabigo siyang maging prinsesa na inaasahan ng lahat. Matapos buksan ang kanyang uniforme inihayag ni Bart na siya ang naglagay ng crest sa kanyang katawan. Sinubukan niyang labanan siya ngunit siya ay masyadong mahina at maaari lamang makakuha ng isang hiwa. Nagpasya siyang tapusin siya ngunit sinalo ni Lux ang espada sa huling sandali at sinabi sa kanya na huwag mawala ng pag-asa. Pinutol ni Bart ang braso ng kanyang suit at bumalik upang alamin kung sino siya ngunit walang makapaghahanda sa kanya sa pagkabigla na naramdaman niya nang bunutin ni Lux ang maitim na espada at tinawag ang itim na Divine Drogreed. Sa kanyang pinalakas na kapangyarihan sumabog siya sa hukbong dinala ni Bart hanggang sa nakilala siya ni Bart bilang ikapitong prinsipe ng Akadiya at nagtanong kung bakit siya nakikipaglaban sa kanyang sariling mga tao. Sumunod siya para pigilan siya ngunit gumamit si Lux ng flash skill para maputol siya sa isang iglap na ikinagulat ni Lace dahil hindi siya makapaniwala na siya ang itim na bayani. Pagkalipas ng mga araw dinala siya muli ni Ari sa isang sorpresang party na ginawa nila upang ipagdiwang ang kanyang enlistment at ang mga batang babae ay humalili sa pagbati sa kanya. Sinubukan siyang pakainin ni Filthy ng sandwich at nauwi sa pakikipagtalo kay Lace kaya sinira ito ni Relaye para simulan ang party sa pamamagitan ng toast. Pagkatapos ng maraming pag-inom at pagkain sa wakas ay nakausap siya ni Relaye nang hindi na kailangang labanan ang isa sa mga babae at sinabing nagplano siya ng isang espesyal na paligsahan. Naglabas siya ng isang form at sinabing ang unang babae na kumuha nito sa kanya ay maaaring magpagawa sa kanya ng kahit ano sa loob ng isang buong linggo. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa kanya at tumakbo siya habang ang bawat babae sa campus ay humahabol sa kanya upang makuha ito. Ilang sandali pa patuloy silang naghahanap sa buong academy habang pinasalamatan niya si Liz sa pagtatago sa kanyang workshed. Humingi siya ng impormasyon tungkol sa Black Divine Drogreed para sa kanyang pananaliksik kaya sinimulan niyang sabihin sa kanya ang lahat ng nalalaman niya hanggang sa mahawakan siya ng kanyang drag suit.
Sinabi niya sa kanya na ang kanyang kabaitan ay isang bitag upang makuha ang form kaya sumuko siya at nangakong ibibigay ito bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Sa sandaling binitawan siya nito tumakbo siya at naisip na ligtas siya sa likod ng ilang mga palumpong ngunit nasa likuran niya si Filthy at ginamit niya ang kanyang martial skills para hawakan siya sa pwesto. Nahulog ang form kaya iniwan siya nito upang kunin ito ngunit mas mabilis siya at nagawang makatakas muli. Pumasok siya sa isang silid sa akademya at nagpas siyang hintayin na matapos ang oras ng paligsahan ngunit narinig niya ang pinto at nagtago kaagad bago pumasok si Crucifer kasama ang iba. Napag-usapan nila na i-test out ang mga na-repair na drag rides at napagtanto niyang nasa dressing room nga pala siya kaya patuloy siyang nagtago at nakinig habang nagchichismisan sila kung gaano siya takot. Natakot siya nang banggitin nila ang isang manual na nasa stand sa harap niya at tinanggap ang kanyang kapalaran nang makita siya ni Crucifer. Ang iba ay nagtanong kung kailangan niya ng tulong ngunit sinabi niya na ito ay okay at sinabi sa kanila na umalis nang wala siya. Pagkaalis nila sinabihan siya nito na huwag nang magtago kaya lumabas siya at nakita niyang tapos na ang oras para sa paligsahan. Nagpasalamat siya sa pagtatago sa kanya at hiniling niyang makita ang form dahil tapos na ang paligsahan kaya ibinigay niya ito sa kanya. Noon lang narinig niya ang tunog ng orasan at napagtanto niyang ginulo niya ang mga kamay nito para linlangin siya. Dahil sa kabiguan niya ng hina ang kanyang mga tuhod kaya yumuko siya para sabihin sa kanya na kailangan niya maging kasintahan sa loob ng 1 linggo. Noong gabing iyon sinabi niya kay Eri ang tungkol dito bago sila pumasok sa isang private room kung saan naghihintay si Relaye para ipakita sa kanila ang flute na ginamit ni Bart para kontrolin ang mga gargoyle. Matapos sabihin sa kanila na iniimbestigahan pa nila ang plote hiniling niya kay Lux na magsaliksik at tingnan kung ang plote ay isang susi sa anumang bagay na makabuluhan. Ilang sandali pa sinabihan siya ni Eri na mag-ingat kay Crucifer dahil malamang na itinatago nito sa kanya ang totoong intensyon. Kinabukasan sa dining hall sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga isyong pampulitika na dumating sa kanyang buhay bilang anak ng isang bilang. Kinailangan niyang pakasalan ang isa pang makapangyarihang hari at ayaw niyang mangyari iyon at binalak niyang gamitin ang peking relasyon sa kanya para maiwasan ito. Para pagselusin ng iba pang mga babae ginawa niya itong sandalan para sa isang halik sa gilid at ginamit ang pagkakataon na ipaalala sa kanya na sasabihin niya sa lahat ang tungkol sa paghahanap sa kanya sa dressing room kung tumanggi itong sundin siya. Nang gabing iyon natapos niyang ipaliwanag ang plano sa kanya bago pa man pumasok si Liz kasama ang iba para magtanong. Sinubukan siyang patulugin ni Filthy at na-trigger ulit ang insecurity ni Liz kaya sinubukang umalis ni Crucifer para hindi mahuli sa kanyang drama. Pinigilan siya ni Liz para sabihing nakipag-holding hand siya kay Lux at naisip niyang magseselos ito ngunit nag-alala si Crucifer at tinanong si Tilfair kung mayroon siyang anumang problema sa pag-iisip. Habang pinag-uusapan nila ito sinubukan ni Filthy na sabihin sa kanila na minsang hinalikan niya si Lux pero tinikom niya ang bibig nito para hindi mabaliw si Liz. Kinabukasan hinintay ni Lux si Crucifer hanggang sa matuno ang utak nito sa kagandahan nito at hinawakan siya sa braso para lumabas para sa kanilang unang date. Habang sinusundan sila ni Liz at Filthy mula sa anino kinuha muna niya ito para kumuha ng mga suit at natarante si Liz nang makita siyang walang sando. Matapos ang natitirang bahagi ng araw na paglalakad sa paligid ng lungsod nagsimula silang magtungo sa isang restaurant upang kumuha ng pagkain. Sinisikap ni Lux na magsalita habang papunta doon hanggang sa bigla siyang nakaramdam ng pag-atake at itinulak si Crucifer palayo bago sila napalibutan ng mga rebelding sundalo ng hukbo. Sinabi niya sa kanya na panatilihing abala ang mga ito para ma-activate niya ang kanyang drag ride kaya hinugot niya ang kanyang espada at lumaban sa mga sundalo. Pagkatapos niyang patumbahin ang pangalawa sinubukan siya ng isa sa mga drag knight pero pinrotektahan siya ni Crucifer at ginamit ang prediction power ng kanyang drag ride para paalisan ang mga rebelding sundalo. Lumabas sa pinagtataguan sina Liz at Filthy para tumulong at sinubukang pagtakpan ang katotohanan sila ay mga creepy na stalker. Tumakbo ang isa sa mga sundalo upang makatakas kaya hinabol siya ni Lux ngunit unang nahuli siya ni Alter Ice at sinabi sa kanya ni Crucifer na siya ang mayordomo ng kanyang pamilya. Sa isang restaurant ilang sandali sinabi ni Crucifer kay Alter Ice ang tungkol sa relasyon nila ni Lux at kinailangan niyang pigilan si Liz na ilabas ang kanilang mga sikreto. Noon lang dumating si Barzy Ride para batiin si Crucifer at sinabing magiging asawa niya ito. Agad na napagtanto ni Liz na siya ang isa sa 4 na dakilang maharlika at ipinaliwanag ni Alter Ice na hindi maaaring kanselahin ang kasal ni Crucifer sa kanya ngunit tumanggi pa rin siyang ituloy ito at sinabi sa kanya ang tungkol kay Lux.
Sinabi sa kanya ni Barzi Ride na walang kabuluhan na isipin man lang na lumaban sa kasal dahil masyadong mahina si Lux para humawak ng masamang katulad niya, ngunit sinabihan niya itong itigil ang pagmamaliit sa dating prinsipe. Nagpasya si Barzi Ride na hamanin si Locke sa isang tunggalian dahil sa kanyang karapatan na pakasalan siya at iminungkahi niyang ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pagkuha kay Alter Ice bilang kanyang kapareha habang lalaban siya sa tabi ni Lux. Pumayag naman siya at binigyan sila ng 3 araw para maghanda bago lumabas para magsimulang maghanda. Nang maglaon, nakipagkita siya sa isang mystery partner para talakayin ang mga planong niluluto nila para sa mga guho kung saan nanggaling ang mga gargoyle at iba pang hayop na kilala bilang abyss. Kinabukasan nadatnan ni Crucifer si Lux na natutulog sa klase at nagpasalamat sa pagtanggap niya ng tunggalian kay Barzi Ride kahit na hindi niya kailangang gawin ito. Wala naman daw siyang pakialam na makipaglaro sa kanya at gusto rin niyang tulungan itong makaalis sa arranged marriage, ngunit ang 2 araw na natitira sa kanila ay tila wala talagang oras para maghanda. Narinig ni Liz ang lahat at ang sarap sa pakiramdam na alam niyang pakunwari lang ang kanilang love story. Pagkatapos ay nag-alok siya na i-tweak ang drag ride ni Lux at iminungkahi ang pagpapatakbo ng mga drills upang subukan ang mga tampok nito para malaman niya ang isang plano para sa duel. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Crucifer na magpahinga mula sa paglalaro ng pagpapanggap at umalis, kaya tinanong ni Liz kung bakit siya mukhang pagod na pagod at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang trabaho na kailangan niyang gawin ng mas maaga na nakaapekto sa kanyang schedule ng pagtulog. Nang maglaon, nararamdaman pa rin niya ang epekto ng sobrang trabaho nang pigilan siya ni Tilfair para tanungin kung libre siya. Wala na siyang anumang gawain na natitira kaya dinala siya nito sa isang pribadong silid kung saan sinalubong siya ni Liz at Filthy ng kanilang mga bagong wax na melon at gumawa ng mga damit. Napalitan din si Tilfair na sumama sa kanila at sinabing ginawa nila ito para mabawasan ang kanyang stress pagkatapos ng isang araw na trabaho. Sinimulan ni Filthy na ihanda ang pagkain at sinubukan niyang sabihin sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa paggawa ng lahat ng iyon, ngunit si Liz ay nagsagawa ng dagdag na milya at sinabing pababain niya ang kanyang mga dingleberry kung gusto niya. Noong panahong iyon, ang 4 na dakilang maharlika ay nagtipon para sa isang pulong sa silid ng komperensya ng kapital upang pag-usapan ang isang bagay na kilala bilang Ragnarok. Ipinaliwanag ni Not na ito ay isang napakalakas na nilalang na nakatago sa loob ng bawat guho at nagdulot ng malaking banta sa imperyo dahil hindi pa sila sapat na malakas para harapin ang isa. Upang malutas ang problemang iyon, iminungkahi nila ang paglalagay kay Balzerite sa pamamahala ng isang pagsisiyasat upang malaman kung ano ang maaaring gawin upang ihinto ang Ragnarok. Noong gabing iyon, tinipon ni Riley si Lux at ang iba pang squadron para sa isang pulong tungkol sa investigasyon sa mga guho na kanilang binalak para sa susunod na araw. Nais din niyang ipakita sa kanila ang plote at ipinaliwanag na malamang na ito ang susi na ginamit upang maisaaktibo ang pinakamalalim na bahagi ng mga guho bago ito ibigay sa Lux para sa pag-iingat. Sinimulan ni Liz na magmungkahi muli ng mga pagsasanay para sa kanya at halos maynas siya, ngunit pagkatapos ay nakita niya na si Crew Lucifer ay naimbitahan din sa pagpupulong at hinabol siya upang malaman kung bakit. Tinanong niya kung paano siya nakakuha ng pahintulot sa kabila ng pagiging isang transfer student lamang, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito at sinabing sasali siya sa investigasyon dahil makakatulong ito sa kanya na makamit ang isang personal na layunin. Pagkatapos pumasok siya sa paliguan at sinubukang mag-relax, ngunit ang mga melon ni Filthy ay halos atakihin siya sa puso kaya tinanong niya kung bakit siya nakikisama sa paliligo. Sinabi niya sa kanya na pinahintulutan siyang muli ni Riley kaya hindi na siya nag-abala pang makipagtalo at sinubukang tingnan kung mapipigil niya ang kanyang sarili sa paligid ng kanyang mga melon, ngunit ang isang pagsilip ay nagpaalala sa kanya na ang mga ito ay masyadong malaki para sa kanyang kulturang isip. Sa susunod na sandali nagsimula siyang matulog kaya't pumunta siya sa likod niya para hawakan siya at nilabanan ang kanyang mga demonyo hanggang sa napansin niyang nawala na ang peklat niya noong bata pa siya. Nagtanong siya tungkol dito, ngunit sinabi niya na hindi niya maalala at sinabihan siyang mag-ingat sa pagsisiyasat ng mga guho dahil hindi siya sasama sa kanila. Nagpasalamat siya sa pag-aalala, ngunit ang kanyang mga melon ay nahirapan mag-isip kaya ang kanyang utak ay nag-commercial break. Kinabukasan naghanda silang lahat para lumabas para sa investigasyon, ngunit biglang nagpakita si Balzerite para sabihing sasama rin siya sa kanila. Hindi nagustuhan ni Liz ang ideya at humingi ng paliwanag sa instructor, ngunit sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala na maabala siya dahil sinusubukan lang niyang tumulong at gusto niyang matiyak na ligtas si Crew Lucifer. Pagkatapos nakarating sila sa lokasyon ng mga guho at agad na nagsimulang lumipad si Crew Lucifer patungo dito kaya't sumunod silang lahat sa likuran niya.
Sa sandaling iyon naramdaman ni Nokuto ang isang kalaliman at ipinaalam sa kanila bago nila nakita na ito ay isang diabolo na kilala na sapat na malakas upang sirain ang isang buong lungsod. Agad itong umarangkada para kay Nokuto ngunit pinigilan ni Lux ang pag-atake at pilit itong pinipigilan hanggang sa itinulak ito pabalik ni Lice ng isang putok. Patuloy silang nagsisikap na bumaril ngunit ito ay napakabilis at naiwasan ang lahat ng kanilang mga putok at patuloy na umaatake hanggang sa pinasabog ni Crew Lucifer ang braso nito gamit ang kanyang husay sa paghula. Nagsimulang ipagmalaki ni Balzerite kung paano maliit na prito ang hayop at gumamit ng Sonic Blast para itulak pa ito pabalik bago magpakita kay Lux. Nag-alok siya na itigil ang tunggalian kung matatalo ni Lux ang halimaw sa harap niya ngunit humarang si Lice at nagbanta na bugbugin siya dahil sa panggugulo kay Lux. Hindi siya pinansin ni Balzerite at patuloy na sinusubukang kausapin si Lux na tanggapin ang hamon hanggang sa sinabi sa kanya ni Crew Lucifer na itigil ang pag-iisip na siya ay isang malaking shot dahil ang kanyang sabog ay nagalit lamang sa hayop. Sinubukan ni Balzerite na iris siya doon ngunit sinabi niya sa kanya na itabi ito para sa kanyang host ng kastilyo at pumasok upang hawakan ang hayop ng mag-isa. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paghula sa pag-atake ngunit madali nitong naiwasan ang lahat ng kanyang mga putok at sinubukan siyang usok ngunit itinulak siya ni Lux palayo sa nick of time. Pumalit si Balzerite at naghagis ng palakol sa dibdib nito bago muling pinaandar ang bibig. Napansin ni Crew Lucifer na ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi gumagana tulad ng nararapat ngunit wala siyang oras upang malaman ito dahil ang kailaliman ay nagsimulang magpakawala ng malalakas na alon ng enerhiya habang ito ay handa ng sumabog. Ang masama pa nito nagsimula na ring umilo ang mga guho kaya't sinangga ni Lux ang Crew Lucifer ng kanyang katawan hanggang sa lumunin silang lahat ng liwanag. Napunta siya sa isang panaginip tungkol sa araw na binuksan niya ang isang malaking bunganga sa lupa habang sinusubukan ang isang bagong diskarte sa fugal at kalaunan ay nagising sa loob ng mga guho. Sinabi sa kanya ni Crew Lucifer na malamang na nasipsip sila pagkatapos sumabog ang kalaliman at nagpasalamat sa kanya sa pagprotekta sa kanya bago nagmungkahi na magtungo sila sa altar sa gitna ng mga guho upang muling makisama sa iba. Habang papunta siya doon bumagsak siya kaya sinabihan siya nito na maglaan ng 1 minuto at ibalik ang kanyang lakas ngunit determinado siyang makarating doon kaya tinulungan siya nito sa kanyang balikat. Matapos makapasok sa loob at makitang sila lang ang nandoon tumakbo siya sa unahan at sinubukan niyang tingnan kung gagana nga ba ang ploto ngunit biglang lumiwanag ang altar at sinabi sa kanya ni Crew Lucifer na hindi siya mula sa regular na mundo. Nalito siya kaya ipinaliwanag niya na siya ay isang nakaligtas sa mga guho at nagbukas ng isang lihim na daanan. Bago niya maproseso ang sinabi nito sa kanya nagsimulang gumuho ang mga dingding ng altar kaya tumakbo siya papasok sa daanan kasama siya at pareho silang natrap ng isang malaking bato. Pagkatapos gumawa ng ilang hakbang sinabi niya sa kanya na siya ay talagang natagpuan sa isa sa mga pod na nakakalat sa buong silid. Tinanong niya kung ang natitira sa kanyang pamilya ay mga eksperimento sa agham din kaya ipinaliwanag niya kung paano siya natagpuan ng kanyang ama habang sinusuri ang mga guho at pinapasok siya ng may pag-asang matutulungan niya ang sangkatauhan na maunawaan ang higit pa tungkol sa mga guho. Sa kasamaang palad ang katotohanan na siya ay talagang isang dayuhan ay naging dahilan upang tretuhin siya ng lahat sa kanyang adoptive family na parang isang tagalabas na naging sanhi ng kanyang pagkagumon sa pagiging pinakamahusay na drug knight kaya't itigil na nila ang pagtrato sa kanya bilang isang paksa ng pananaliksik. Ayaw niyang maniwala na hindi siya isang regular na tao ngunit ang paraan ng reaksyon ng mga guho sa kanyang presensya ay ang patunay na kailangan niya para matanto ang katotohanan kaya humingi siya ng tawad sa ginawa niyang paglalaro kasama ang kanyang desperadong pangangailangan para sa pagpapatunay. At nagpa siya na tanggapin ang katotohanan na siya ay palaging magiging isang lonely alien body. Pinigilan siya ni Locke at nangakong mananatili sa tabi niya kahit na malamang nakamag-anak niya si Thanos at iyon ang naging dahilan upang ipakita niya ang kanyang emosyon sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila. Matapos siyang asarin sa pagiging cheesy niya tinanong ni Cruel Cypher si Locke kung bakit napakalambot niya sa kabila ng pagiging prinsipe ng kinatatakutang Akkadian Empire. Sinabi niya na ito ay dahil sa mga card na ginawa sa kanya sa buhay at sinabi sa kanya kung paano siya pinalaya sa Imperial Court kasama ang kanyang ina at si Eri. Nakiusap siya sa kanila na iligtas ang kanyang ina noon ngunit walang nag-alok na suportahan sila at iyon ay humantong sa pagkamuhi niya sa lahat ng bagay tungkol sa sangkatauhan hanggang sa nailigtas siya ni Filthy. Sinabi niya na ang pagtira sa kanya ay ang nagpaunawa sa kanya na ang kanyang pagkamuhi ay talagang para sa imperial na pamilya at sa kanilang mga paraan ng pamumuhay.
Pinili niyang ipalaganap ang pag-ibig bilang isang overworked handyman at nagpa siya na iwanan ang kanyang madilim na nakaraan. Gusto niyang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan ngunit isang drill ang bumasag sa malaking bato na nakakulong sa kanila at si Liz ay dumaan. Matapos tanungin kung nagustuhan niya ang pag-upgrade na ginawa niya sa kanyang drag ride, sinimulan niya itong akusahan na nakulong sa cruel cipher para makapalakpakan sila. Bumalik sa akademya sa kalaunan, pinagtimpla siya ni Eri ng isang tasa ng tsaa at tinanong ang mga detalye ng nangyari sa altar, ngunit iniwan niya ang katotohanan tungkol sa cruel cipher at sinabi lamang sa kanya na hindi ang flute ang susi. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng tsaa at sinabing ito ay magpupuno muli sa kanyang lakas para sa tunggalian laban kay Balzeride. Pagsapit ng gabi, siya ay nasa labas na humihilik pa rin sa kama habang si Eri ay nakatitig sa pormang ginamit ni Cruel Cipher na inuutusan siya at iniisip ang kasunduan na ginawa nito sa kanya na patalsikin siya para hindi na siya makihalubilo sa kanyang mga problema. Noon nakipagkita na siya kay Balzeride at nakita niyang nag-iisa siya ngunit wala siyang pakialam at pinaandar niya ang kanyang drag ride para sumakay sa kanya. Naghanda rin si Alter Ice na suportahan siya ngunit inubos niya ang lakas nito bago makipagsagupaan ng mga espada kay Cruel Cipher. Ginamit niya ang kanyang mga kakayahan upang hulaan ang kanyang mga susunod na galaw at nagawang makaputok, kaya nagpeke siya ng pag-atake sa Alter Ice na naging dahilan upang subukan at ipagtanggol siya ni Cruel Cipher. Ginamit niya ang pambungad upang maubos ang kanyang mga kakayahan at ginamit ang mga ito para ibagsak siya sa lupa. Nagsimula siyang magdaldal tungkol sa kung gaano siya kataas at sinabihan siyang bumangon, ngunit sinabi niya sa kanya na iwanan ang macho act dahil alam na niya na ipinadala niya ang mga rebeldeng sundalo upang salakayin siya noong isang araw upang maunawaan niya ang kanyang kapangyarihan. Alam din niya na sumali siya sa pagsisiyasat ng mga guho upang malaman ang katotohanan tungkol sa kanya, kaya inamin niya na alam niya na siya ang susi at sinabi sa kanya na ang anumang uri ng paglaban ay magiging walang kabuluhan dahil nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan upang kontrolin ang kanyang buhay bilang siya. Magsisimula na sana siyang magyabang muli tungkol sa kanyang kapangyarihan, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pag-atake at naiwasan niya ang espada ni Lux nang ipakita niya ang kanyang sarili sa kanyang itim na Divine Drag Ride. Nakilala ni Balzeride na siya ang itim na bayani at pinagtawanan siya sa paggamit ng kanyang kapangyarihan para tulungan si Cruel Cipher, ngunit wala sa mood si Lux para sa isa pang trash-talking session at sinisingil siya para ikulong siya. Pinigilan siya ni Balzeride sa kanyang kinatatayuan at humarap sa isang malakas na pag-atake upang lumikha ng alikabok na ulap. Iniwasan ni Lux ang pag-atake at sinabing nalaman niya ang cheat code ni Balzeride. Siya ay may kakayahan na maubos ang mga kakayahan ng isang manlalaban at gamitin ang mga ito bilang kanyang sarili, na kung paano niya nagawang iwasan ang lahat ng mga pag-atake ng Cruel Cipher. Inamin niyang tama si Lux at agad niyang sinubukang pasabugan si Cruel Cipher dahilan para ipagtanggol siya ni Lux, na nagbigay naman ng pagkakataon kay Balzeride na maubos din ang kanyang kapangyarihan. Patuloy siyang inaatake ni Balzeride mula sa maraming anggulo upang pigilan siya sa pag-iwas at kalaunan ay nagsimulang madaig siya, kaya sinabihan ng Cruel Cipher si Lux na tumayo para hindi siya masaktan sa pagsisikap na protektahan siya. Noon lang kinausap siya ni Ari para sabihing masyadong matigas ang ulo ni Lux para umatras sa isang away at sinabihan siyang humanap ng paraan para matulungan siya. Matapos ibunyag ang kanyang mga plano na i-access ang mga guho sa Cruel Cipher upang makanakaw siya ng higit pang mga kasanayan, lumayo si Balzeride at napagtanto na nawawala ng kapangyarihan si Lux sa kanyang drag ride. Nakita rin ito ni Cruel Cipher at nakiusap kay Lux na itigil ang laban na may luhang umaagos sa kanyang mukha, ngunit tumanggi ito at nanumpa na gampanan ang kanyang responsibilidad bilang kanyang kasintahan bago ihanda ang kanyang espada para sa huling pag-atake. Sinabi sa kanya ni Balzeride na ang isang pag-atake ay walang kabuluhan dahil naubos na niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit pagkatapos ay nag-activate si Lux ng isang espesyal na kasanayan at pinasok ito. Hinarang ito ni Balzeride ngunit si Lux ay lumabas at nalagpasan ang mga hadlang bago siya pinutol gamit ang isang sonic slice na nagbigay ng pagbabago sa kalangitan sa gabi. Kinabukasan sinamahan ni Tilfer si Lai sa isa pang misyon at pinanood ang sinabi ni Alter Ice kay Lux na inaprobahan siya ng ulo ng pamilya ni Cruz Zephyr bilang nobya niya. Pagkaalis niya, pinaupo siya ni Cruz Zephyr sa tabi niya at tinanong kung bakit siya nahihiya pagkatapos ng talumpati niya tungkol sa pagiging manliligaw niya noong duel. Sinabihan niya ito na itigil na ang panunukso sa kanya tungkol dito, kaya umamin ito na hindi niya ito lubos na minahal dahil hindi niya ito type. Pinilit niyang itago ang disappointment sa likod ng isang pilit na tawa, pero sumandal siya at sinabing gusto niya talaga ang aggressive side nito bago siya binigyan ng halik na halos lumuwa ang mga mata ni Liz.
Bago pa siya makapag-isip, binigyan siya nito ng mas mainit na halik na nagpalalim sa kanyang brain cells. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa kanya ang lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin sa kanyang sausage. Ngunit sa oras na iyon sapat na ang nakita ni Liz at pumasok siya para pigilan sila. Makalipas ang ilang gabi, isang misteryosong bagong babae ang pumasok sa campus at tumakbo palayo sa iba dahil nahihiya siyang magsalita. Nakilala siya ni Gregory sa mga hakbang at binalaan siya tungkol sa isang stalker na kamakailan ay nagsimulang takutin ang lahat sa akademya bago umalis at hindi napagtanto na ang bagong babae ay talagang si Lux na nakabalat kayo. Nauna rito sinabi sa kanya ni Chalice ang tungkol sa stalker at ipinaliwanag na tumataas ang tensyon dahil ang Ragnarok ay pinaghihinalaan din na kumawala at si Balzeride na sinadya upang hawakan ito ay ipinadala sa kabilang panig. Masama ang loob ni Lux tungkol dito ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil ang anak na babae ng isa sa apat na dakilang maharlika na siya ring pinakamalakas na mag-aaral sa 3 taon ay kayang hawakan ang Ragnarok. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na magpatrol kasama siya at tinanggap niya ito kaya hinawakan siya ni Nakuto at Tilfair habang sinimulan ni Chalice ang makeover. Pagkatapos siya ay nasa isang bench na nagpapanggap bilang isang hindi mapag-aalinlanganang baguhan upang ilabas ang stalker ngunit pagkatapos ay narinig niya ang isang boses sa mga palumpong at nakakita ng isang batang babae na nakikipag-usap sa isang pusa. Bago pa niya maisip kung anong klaseng crack ang nakuha niya, nagpakita ang stalker para hulihin siya. Sa susunod na sandali itinulak siya ni Celestia pabalik gamit ang kanyang talon at inutusan siyang sumuko. Pagkatapos maghulog ng smoke bomb para makaabala sa kanya, inihagis ng stalker ang isa sa kanyang mga blades ngunit hinarang ito ni Lux at nataman sa braso. Ilang sandali pa dinala siya nito sa infirmary at sinabihang haborin niya ang kanyang jacket para magamot niya ang hiwa ngunit ayaw niyang makita niya na siya ay isang lalaki at pinalinis niya ito mula sa likuran. Kapag tapos na siya sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong tanungin kung siya ay isang pusa whisperer o kailangan ng rekomendasyon sa psych ward ngunit agad itong naging defensive at sinabihan siyang kalimutan ang kanyang nakita. Sa tanghalian kinabukasan paulit-ulit niyang iniisip kung gaano kainosente ang hitsura ni Celestia sa oras na kasama niya ito hanggang sa pinutol siya ni Liz para itanong kung pagod na ba siya. Nais ding malaman ni Crew Lucifer kung kailangan niyang magpahinga at inalok siyang patulugin kasama ang GOK 5,000 ngunit pinutol ni Liz ang kanyang matamis na usapan at tinanong kung bakit sila naglalandian pa rin dahil tapos na ang kanilang peking relasyon. Noong gabing iyon binisita siya ng misteryosong kapareha ni Balzeride at nagsimula siyang humiyaw tungkol sa mga planong paghihiganti na niluluto niya kaya hinalikan niya ang kanyang daliri at ginamit ito upang pasabugin ang kanyang kaloob-looban habang si Bart ay nanunood ng takot. Pagkatapos ay gumamit siya ng isa pang ploto upang ipatawag ang isang hukbo ng mga gargoyle sa bilangguan. Kinabukasan nagpa siya si Lux tungkol kay Celestia bago dumating si Tilfair at dinala siya sa opisina kung saan nagtipon ang isang grupo ng iba pang mga babae upang panoorin ang pagtatalo ni Liz at Celestia tungkol sa kanyang pagpasok. Nang nasa loob na siya, pinasalamatan siya ni Celestia sa pagtulong sa pagligtas sa academy mula kay Bart bago sabihin sa kanya na hindi na siya dapat nasa academy. Sinubukan ni Liz na sabihin sa kanya na wala man lang academy kung hindi niya pipigilan si Bart ngunit tumanggi pa rin itong kilalanin ang kanyang lakas. Pagkatapos ay humiling si Lux na tumulong sa pagsugpo sa Ragnarok at sinabing hindi siya aalis hanggat hindi ito natatapos ngunit tumanggi siya at sinabing kaya niya itong hawakan ng mag-isa. Tumanggi din siyang tanggapin ito at sinabing ang desisyon niyang mapot sa mga lalaki ay hindi naging sapat ang kanyang lakas para harapin ang ganoong banta ng mag-isa. Talagang pinigilan sila sa pagtatalo at iminungkahi na magkaroon ng isang tunggalian sa isla ng Stronghold ng Night Squadron upang makita ni Celestia kung ano. Sinabi sa kanya ni Liz na imposibleng manalo siya laban sa kanya kaya tinanggap niya ang tunggalian at binati siya ng swerte sa kanyang paglabas. Nang gabing iyon tumayo si Sinya sa kanyang pintuan at nagpasalamat sa kanyang ginawang hakbang upang mapatalsik si Lux. Pagkaraan ng mga araw nakarating sila sa isla at sinabihan sila ni Celestia na maghanda para sa isang magaan na sesyon ng pagsasanay ngunit sinabi ni Liz kay Lux na walang magaan ang uri ng pagsasanay ni Celestia. Pagkatapos ng isang buong araw ng pag-indayog at pag-sparring bumagsak si Liz sa mess room at tinanong ni Lux kung bakit nagsisikap si Celestia na palitan si David Goggins kaya sinabi sa kanya ni Crew Lucifer na palagi siyang nalulong sa sakit. Naghanda si Chalice na pumasok para sa gabi kaya sinubukan niyang ibalik ang damit na ipinasuot sa kanya noong isang araw ngunit kinumbinsi siya ng lahat na panatilihin ito. Noon lang napatawag siya para sa isang special massage request at natakot siya nang makita niyang para iyon kay Celestia.
Lumipat siya sa tunay niyang boses para mamasahe at mabilis na isinuot ang wig ni Charles bago ito bumaba sa kama. Nakilala siya ni Celestia at natuwa siya kaya tinanong niya kung maaari siyang makasama niya ng ilang oras pagkatapos ng pagsasanay na kanilang binalak para sa susunod na araw. Nagdadalawang isip siya dahil sa takot na mahuli at akala niya ay dahil sa ayaw nito sa kanya kaya tinanggap niya ito at pinakilig ulit bago umalis. Naghihintay si Sonia sa labas upang tanungin siya dahil hindi niya ito nakilala sa wig ngunit mabuti na lang at nandoon si Crew Lucifer para i-vouch siya at pinaalis si Sinya. Matapos sabihin kay Lux na hinding-hindi siya maloloko ng kanyang disguise, sinabihan siya ni Crew Lucifer na mag-ingat kay Sonia dahil may balak siyang itapon mula noong una itong nagpakita. Kinagabihan nagising si Lux at nakita niya si Filthy sa tabi ng kanyang bintana na nakaplot na damit. Umakyat siya sa kama at tinanong kung gusto niya ng yakap tulad ng dati nilang yakap pero okay lang daw siya. Niyakap pa rin siya nito at nangakong lalabanan niya si Celestia kung iyon ang kailangan para manatili siya sa academy. Kinabukasan nakipagkita siya kay Celestia at umaasa na magiging regular na outing ito ngunit napunta sila sa isang tindahan ng swimsuit at nang makita ang makapal na plot nito ay nag-aagawan ang mga brain cell niya kaya tumakbo siya para magpahangin. Nakilala niya ito sa labas ng ilang sandali at humingi ng paumanhin sa labis na ginawa ngunit sinabi niya sa kanya na talagang gusto niya itong makipag-hangout sa kanya kaya niyakap siya nito at nagpasalamat sa kanyang pagiging mabait. Pagkatapos kumakain sila sa tabi ng isang puno at iminungkahi niyang lumuwag ng kaunti ngunit tumanggi siya at sinabing kailangan niyang maging matigas sa lahat ng oras upang mapanatili ang kanyang lakas na narinig niya na ikinatawa niya. Kaya't tinanong niya kung bahagi ng pagiging matigas ang pakikipag-usap sa mga ligaw na pusa at naging sanhi ito ng agarang pamumula. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung paano hindi siya sanay na magkaroon ng mga kaibigan at sinabing ito ang dahilan kung bakit naisip ng lahat na kinasusuklaman niya ang mga lalaki. Nagulat siya sa narinig at tinanong kung totoo ito kaya inamin niya na talagang gusto niya ang Magnum sausages tulad ng iba pang mga babae. Kinabukasan sa Otistamatic Capital nagalit si Nav nang marinig ni Dr. Eggman mula sa Sonic na sabihin sa kanya na ang Ragnarok ay nakalaya. Nakita ng mga drag night ng Imperial Capital na walang laman ang balat nito sa isang lugar na kaina hinalang malapit sa isla kung saan nagsasanay si Lux at ang mga babae. Noong panahong iyon tinatanong ni Sonia si Celestia kung papayagan ba niyang lumangoy si Lux sa kanila kaya sinamantala niya ang pagkakataon na sabihin din sa kanya ang totoo tungkol sa kanyang pagmamahal sa Magnum sausages. Ipinaliwanag niya na may ilang mga malalakas na lalaki sa kanyang buhay na tinitiyak na wala siyang anumang issue sa tatay at tiniyak kay Sonia na magpapatuloy siya sa pagiging pinuno na kailangan ng squadron. Maya-maya pumunta si Locke sa dalampasigan para lumangoy at nakita niya ang mga babaeng naka-swimsuit kaya tinakpan niya ang mukha niya at humingi ng tawad sa pag-aakalang ayaw niyang makita niya sila. Napagtanto ni Crew Lucifer na hindi alam ng kanyang medieval na utak kung ano ang swimsuit at sinabi sa kanya ang tungkol dito kaya tumigil siya sa pagkataranta at sinalubong siya ng maruming mga mommy milkers bago siya sinabuyan ng tubig hanggang sa tumakas siya. Nakita niya si Lina nahihirapan at nagtanong kung maaari siyang tumulong kaya ipinakita niya sa kanya ang kanyang swimsuit na halos hindi nakatikip sa Acadian crest. Sinabi niya sa kanya na tumugma ito sa kanyang mga mata para gumaan ang pakiramdam niya ngunit maling paraan ito at inatake siya. Nagpakita rin si Riley kay Eri at ipinakita ang kanyang mga melon habang sinasabing mag-enjoy sa beach dahilan para ma-insecure si Eri sa kanyang cutting board chest. Sa wakas ay nakalabas din sina Celestia at Sonia at agad na nagreklamo tungkol sa pagpilit na lumangoy kaya tinanong ni Riley kung bakit sila nagsuot ng pinakamainit na swimsuit kung talagang hindi nila gusto ang ideya. Sinabi ni Celestia na isinuot lamang niya ito dahil kay Luno na talagang lock sa kanyang kasuotang pambabae at nagsimulang humingi sa kanya. Agad namang hinailan ni Shalai Stillfair at nakuto si Locke sa tabi at sinabihang magsuot ng swimsuit at ituloy ang paglalaro ng Luno para kay Celestia ngunit tumanggi ito sa maliwanag na dahilan. Pilit nila siyang pinipilit kaya tumakbo siya at nabangga si Celestia dahilan para mahulog ang kanyang dump truck sa buhangin sa dalampasigan. Sinubukan niyang humingi ng tawad ngunit tumanggi itong makinig sa kanya at umalis kasama si Sonia. Later on sinabi niya kay Sonia na ang lolo ni Locke ang talagang nagsanay sa kanya. Nadama niya rin ang pananagutan sa pagkamatay nito at sinabing ito ang dahilan kung bakit gusto niyang palabasin si Locke sa akademya para maging ligtas ito. Kinabukasan nagkita sila sa isang arena sa isla at inilista ni Raigri ang mga patakaran ng mga duels bago nila pareho na-activate ang kanilang mga drag rides.
Curious si Nakuto na malaman kung bakit hindi inactivate ni Lux ang Black Divine Drag Ride kaya ipinaliwanag ni Aoi Rei na sinusubukan niyang ilihim ang tunay na kapangyarihan nito at sinabi rin na hindi niya ito kailangan para talunin si Celestia. Sa sandaling sinimulan nila ang tunggalian ang stalker ay nahuli ni Chalice at Tilfer. Nalaman nilang isa pala talaga siyang especially iyan ng isang dayuhang republika at sinabihan siyang magpakilala kaya tinanggal niya ang maskara at si Sonya pala. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang misyon ay ipadala silang lahat sa kabilang panig at inilabas ang kanyang espada upang magsimula sa kanilang dalawa. Noon lang nakarinig sila ng plote at pinanood ang pag-activate ni Sonya sa kanyang drag ride at nanumpa na ipadala silang lahat sa isang maagang libingan. Pagbalik sa arena gumamit si Celestia ng Thor-level lighting blast para usok si Lux at sinabihan siyang sumuko ngunit ginamit niya ang Recall Burst na skill para kontrahin. Siya ay umiwas gamit ang teleportation magic at umahan para sa isang putok ng kanyon ngunit ang mga higanteng galame ay biglang napunit sa arena kaya agad na nag-utos si Chalice ng paglikas at sinimulan ni Aoi Rei na hanapin si Filthy. Habang bumangon ang halimaw mula sa lupa si Filthy ay natitised sa kakahuyan at nahulog sa mga bisig ni Riley. Pagkatapos suriin ni Lux si Celestia na pagtanto nilang dalawa na ang halimaw ay ang kinatatakutang Ragnarok na kinatatakutan ng Empire. Nag-alok si Lux na tulungan siya sa pagbaba nito ngunit nag-iisa siyang umalis at iniwasan ang ilan sa mga galame nito bago gamitin ang kanyang kakayahang magteleportasyon upang makalapit ng sapat para sabog sa mukha. Nang bumalik ang Ragnarok sa lupa nagpakita si Sonya at sinabihan si Celestia na huwag isipin na tapos na ang labanan. Bigla nilang narinig muli ang plote at agad na nakilala ni Lux ang taong tumutugtog nito bago muling lumabas ang Ragnarok para sa pangalawang round. Sumunod si Sonya para salakayin si Celestia ngunit hinaranggan siya ni Lux kaya tinawag niya itong tanga dahil sa pagtatangkang ipagtanggol ang babaeng pumalakpak sa kanyang lolo. Sa sandaling iyon ang Ragnarok ay nagbuga ng ulap ng usok at ginamit ni Sonya ang takip upang sabog silang dalawa. Ilang sandali pa ginaising ni Lux si Celestia at nagsimula siyang humingi ng tawad sa nangyari sa kanyang lolo dahil ito ang nagsabi sa kanya tungkol sa katiwalian ng dating imperyo. Sinubukan niyang magsalita laban dito na humantong sa pag-aresto sa kanya at ipinadala sa Panginoon habang sina Lux Aoi Rei at ang kanyang ina ay sinipa sa gilid ng bangkita. Inaasahan niyang kamumuhian niya ang kanyang lakas ng loob para sa nangyari ngunit hinugot niya ang maitim na espada at umamin na siya si Luno bago ay activate ang Black Divine Drag Ride at nangakong paprotektahan siya. Umalis siya upang salakayin ang Ragnarok at sinubukan siyang pigilan ni Sonya ngunit sinabi niya sa kanya na ikulong siya at pinunit ang isang bahagi ng kanyang suit. Sinabi niya na imposibleng maibaba ang Ragnarok ngunit hindi siya pinansin nito at pinaandar ang kanyang drag ride bago mapunit ang mga galame ng Ragnarok sa bilis ng tunog. Habang patuloy niyang pinupunit ang mga depensa nito nakarating si Celestia kay Sonya at sinabihan siyang sumuko o ipagsapalaran ang paglabas ng kanyang loob. Naglakas loob si Sonya na kunin ang baril ngunit hindi napigilan ni Celestia ang sarili na gawin ito kaya umalis siya kaagad bago napunit ni Lux ang ulo ng Ragnarok. Akala niya ay tapos na ngunit sinabi sa kanya ng nakabalabal na ginang na namiss niya ang kaibuturan at hinugot ito ni Sonya mula sa bangkay nito bago siya binuhat. Dahil sa boses niya napagtanto ni Lux na hindi niya ito kapatid kaya nagtanong siya ng pangalan at sa wakas ay nagpakilala si Hayes. Tinawag niya itong panluloko at sinabing pinaplano niyang muling likhain ang bangungot noong nakalipas na 5 taon ngunit halos hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito kaya binigyan niya ito ng pahiwatig tungkol sa isang bagay na nangyari doon mismo sa isla bago gumamit si Sonya ng isang pagsabog ng kanyan. Pagkatapos tinapik-tapik niya si Celestia at nagpasalamat ito sa pagligtas sa kanya ngunit medyo naiinis din siya sa pagpapanggap niyang babae. Pumayag siya na patawarin siya sa kondisyon na tutulungan niya itong maging mas mahusay sa pakikipag-usap sa mga lalaki kaya pumayag siya at nagpasya din siyang suportahan siya sa akademya. Nang maglaon sinusubukan niyang alalahanin kung ano ang pinag-uusapan ni Hayes ngunit nasulyapan lang niya ang tila isang napaka-tragic na pangyayari. Sa susunod na sandali naramdaman niya ang pagyanig ng isla at tumakbo siya palabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay nanunood habang ang isang higanteng guho ay bumangon mula sa tubig at sinabi sa kanila ni Relaya na ang dahilan kung bakit sila pumunta sa isla. 9 na taon na ang nakalilipas sa Imperial Capital sinira ni Feudal ang isang mahalagang estatwa at iminungkahi ni Barthis na sisihin ito sa isa sa mga batang babae upang hindi na niya kailangang harapin ang anumang parusa. Pagkatapos tinawag si Filthy sa isang opisina upang tanggapin ang parusa ngunit nag-ambala si Lux at sinisi ang kanyang sarili.
Pinigilan siya ni Filthy sa paglabas upang pasalamatan siya sa pamamagitan ng pagpasok ng biskwit sa kanyang bibig at nagpakilala upang simulan ang kanilang pagkakaibigan. Bumalik sa real-time isang araw ang lumipas mula nang lumitaw ang pagkawasak kaya nagpunta si Lux upang suriin si Filthy at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang desisyon na sumali sa investigasyon. Tinanong niya kung naka-recover na ba siya sa nangyari noong isang araw at nagpasalamat siya sa kanyang pag-aalala ngunit pagkatapos ay tinawag siya ni Liz para sa isang bagay na mahalaga. Makalipas ang ilang sandali siya ay nasa kanyang drag ride nakikinig habang ipinaliwanag nito na nagdagdag siya ng bagong programa sa kanyang mga kasanayan para ma-override niya ang limiter ng suit. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mag-ingat dahil maaari siyang ipadala nito sa kabilang panig ngunit hindi niya inaasahan na kakailanganin niya ito dahil natalo na niya ang Ragnarok. Nang maglaon nagtipon sila malapit sa pagkawasak at sinabi ni Relay sa kanila na sasali si Eri sa investigasyon. Matapos suriin muli ni Locke si Filthy hiningi ni Eri ang kanyang proteksyon dahil wala siyang drag ride at lahat sila ay naayos bago pumasok sa mga guho. Nagpatakbo si Nakuta ng mabilisang pag-scan upang matiyak na ligtas ito bago sila nagsimulang tumingin. Sa ikalawang palapag nakita ni Eri ang ilang aktibidad at nakita nila na kakaunti ang mga palatandaan ng buhay ng halaman na aktibo pa rin sa kabila ng pagkakasara sa mga guho. Matapos magsagawa ng panibagong pag-scan si Nakuta upang matiyak na walang anumang kalaliman na nilalang sa paligid pinaghiwalay sila ni Relay upang suriin ang natitirang mga sahig. Akala ni Celestia ay ipapares siya kay Lux at natuwa siya ngunit sinabihan siya ni Eri na hawakan ang ikatlong palapag ng mag-isa na naging sanhi ng kanyang panlulumo. Nag-alok si Lux na payagan siyang sumali sa kanyang grupo sa loob ng ilang minuto na nagpabalik sa kanyang ngiti kaya nasasabik siyang ipagpatuloy ang investigasyon. Pagkaraan ng ilang sandali sinabi ni Eri kay Lux na huwag subukan ang kanyang larong Riz sa Nakuto at tinanong niya kung bakit palagi nilang iniisip na sinusubukan niyang palakpakan ang lahat. Sinabihan siya ni Nakuto na huwag mag-alala dahil hindi man lang siya lumingon sa kanya sa kabila ng pagiging isang walang hiyang kilabot kaya sinubukan niyang purihin siya para hindi siya makaramdam ng pangit. Sa susunod na sandali kinuha ni Nakuto ang isang bagay sa kanyang radar at sinabi sa kanya ang tungkol dito kaya huminto sila at tumingin siya. Matapos buhatin ang mga durog na bato at mahanap ang isang batang babae na natutulog sinimulan nilang alamin kung sino ito at naabutan din sila ni Crew Lucifer upang makita ang natutulog na kagandahan. Tinanong ni Eri kung ang huling pagbisita niya sa isang guho ay nagbigay sa kanya ng anumang ideya ngunit sinabihan siya ng Crew Lucifer na umalis kasama si Nakuto kung sakaling mapanganib ang babae. Nang makaalis na sila sa sahig lumapit siya at sinabi kay Lux na tiyak na hindi siya tao. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang mukha at nagising siya kaya naghanda silang dalawa kung sakaling siya ay isang uhaw sa dugo na Terminator. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ng awkward na katahimikan nakatulog ulit siya. Sinubukan siyang kausapin ni Crew Lucifer ngunit tinawag niya itong administrator na lalong nagpagulo sa kanilang dalawa. Pagkatapos makabangon nagpakilala si Kirishi at sinabing isa siyang automat na inatas ang mga siwa sa mga guho. Hiniling ni Crew Lucifer ang lahat ng data na mayroon siya tungkol dito ngunit sinabi ni Kirishi na ang kanyang mga alaala ay nabura at nakiusap na huwag siyang iwanan. Matapos mangako ng Crew Lucifer na hindi niya aagawin ang kanyang motherboard sinabi niya sa kanila na maaaring maibalik ang kanyang mga alaala kung maaayos nila ang central control system ng mga guho. Sinabi rin niya na ang Crew Lucifer ay isang administrator na nangangahulugan na ang pag-scan sa kanyang pagkakakilanlan sa database ng mga guho ay sapat na upang simulan ang bahagi nito na gumagana pa rin. Makalipas ang ilang sandali naabutan sila ng iba pang mga babae at nakikipag-chat kay Kirishi habang hinihila ni Crew Lucifer si Lux para ipahayag ang kanyang pag-aalala sa katotohanan patuloy siyang tinatawag ni Kirishi na administrator at binanggit din ang pagkakaroon ng isang creator na nagkaroon ng ang pinakadakilang autoridad sa ang mga guho. Pagkatapos ay binigyan sila ni Eri ng mga tagubilin upang ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa ikapitong palapag kaya pinuntahan ni Locke si Filthy at sinabi sa kanya na manatili sa kanya sa natitirang bahagi ng paraan. Noong panahong iyon si Raldres at ang iba pang mga maharlika ay nasa kabisera ng hari na nagsisikap na makabuo ng isang plano upang pabagsakin ang rebelding hukbo ni Barth. Itinuro ni Gash Uto na wala silang sapat na mga Drag Knight na nakatalaga sa kabisera kaya sinimulan nilang isaalang-alang ang pagkuha ng mga reinforcement mula sa akademya. Noon bitbit na ni Locke si Filthy para tulungan siyang makatipid habang sina Nokuto at Riley ay nakarating sa production unit at nakita ang mga kapsula na naglalaman ng 12 dosenang abis.
Sa sandaling makarating si Locke sa kanila nagsimulang maramdaman ni Filthy ang isang bagay na gumugulo sa kanyang isipan at narinig nilang lahat si Hayes na tumutugtog ng plauta na nagpapatawag ng abyss. Nagpa siya si Locke na tingnan ito ng mag-isa ngunit bigla siyang inatake ng isang Diabolos-class abyss at nagawang makabalik sa oras upang iligtas si Tilfer. Matapos mawala ang bahagi ng kanyang suit sa kagat nito binigyan nila ng ulo si Crew Lucifer at ang iba pa. Nagsimulang matakot si Kirishi at sinabi sa kanila na karaniwang may Third Guardian Abyss na inilabas ng mga guho sa isang estado na katulad ng nararanasan nila kaya iminungkahi ni Locke na itigil ang investigasyon. Gayunpaman tumanggi si Riley sinabing walang kabuluhan na itigil ito kapag nakalaya na ang Three Abyss Monsters. Agad na pinaandar ni Filthy ang kanyang drag ride at umalis kaya lumipat si Locke sa Black Divine Drag Ride at sinundan siya hanggang sa makakita sila ng altar at na-teleport sa labas. Sa sandaling iyon ang abyss ay pumasok upang salakayin si Locke ngunit sinalo ito ni Filthy gamit ang kanyang mga galame at binasag ito sa lupa. Tumingin si Locke sa simbahan at nagsimulang mag-flashback bago itinulak ng abyss si Filthy sa basement ng simbahan. Sumakay si Locke gamit ang kanyang recoil burst skill at gumamit ng maraming hit para pasabugin ang abyss bago makarating sa simbahan. Habang naglalakad siya naalala niya na ang simbahan ay ginamit para sa eksperimento ng tao 5 taon na ang nakakaraan ngunit ang mga kislap ni Filthy sa parehong simbahan ay nalitaw sa kanya dahil hindi niya matindaan na nakita siya doon noon. Pagkatapos ng wakas na mahanap siya sinubukan niyang tulungan siya ngunit patuloy itong nagsasalita tungkol sa isa pang abyss at biglang sinimulan siyang sakalin habang may ibang pumalit sa kanyang katawan. Nawala sa isip niya ang mga alaala noong araw na iyon kaya nawalan siya ng malay habang si Locke ay nagpupumilit na makahinga at nakita si Hayes na sumama sa kasiyahan. Bumalik sa mga guho kakalabas lang ng crew na sina Lucifer at Liz ang abyss na umaatake sa kanila ngunit naghinala silang may iba pang nangyayari dahil sa kung gaano ito kadali. Tumawag si Eri para bigyan sila ng update sa sitwasyon na sinasabing malapit na sila sa pinakamalalim na bahagi ng mga guho ngunit may sinabi si Kirishi tungkol sa pangangailangan ng susi para ma-access ito. Noon hinihingi ni Locke ang mga sagot mula kay Hayes kaya sinabi niya sa kanya na may naitanim na binhi sa katawan ni Filthy na ginawa siyang alipin sa utos ng isang Ragnarok na kumakain sa kanya mula sa loob. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang misyon ng Ragnarok ay palakpakan siya sa lahat ng mga gastos at nagulat siya na matagal nang nilabanan ni Filthy ang kontrol nito. Kinagabihan binantayan niya si Filthy at pinag-iisipan ang ginawa niyang deal kay Hayes. Nangako siyang ihihinto ang epekto ng Ragnarok sa isipan ni Filthy sa loob ng 2 araw bilang kapalit nito na ginawang buksan ng crew na si Lucifer ang pinakamalalim na bahagi ng mga guho. Ilang sandali pa nagising si Filthy at humingi ng pagkain kaya pinakain niya ito hanggang sa makita niya ang mga bakas ng Ragnarok sa mata nito at lumabas para magpahangin. Nakita siya ni Relay sa labas ng silid at dinala siya sa isang tabi para ipaalala na nakita niya si Filthy 5 taon na ang nakakaraan sa simbahan sa isla. Ang Akkadian Empire ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa tao noong panahong iyon at isa siya sa mga nasasakupan nila kaya pinuntahan siya nito ngunit kasama na niya ang Grim Reaper noon. Hindi niya naintindihan kung paano ito mabubuhay pa kaya ipinaliwanag ni Relay na ang binhi ng Ragnarok ang nagbalik sa kanya at unti-unting nauubos ang kanyang puwersa sa buhay mula noon. Ang buong punto ng pagsisiyasat sa isla ay dahil gusto niyang makahanap ng paraan upang mailigtas siya. Pagkatapos patuloy na iniisip ni Locke ang oras na inaliw siya ni Filthy dahil sa pagkawala ng kanyang ina hanggang sa inalis siya ni Lee para sabihin sa kanya ang tungkol sa sobrang limitasyong kakayahan na gusto niyang i-install sa suit. Umalis siya upang makakuha ng pahintulot para sa pag-upgrade at tinanong ni Irie kung talagang kailangan ang pag-upgrade dahil sa panganib na dulot nito sa kanyang buhay. Noon lang narinig nila ang boses ni Fugal sa mga com at nakinig habang sinabi niyang kailangan nilang basagin ang plote at sirain ang Ragnarok para mapalaya si Filthy sa kontrol nito. Nang maglaon natagpuan siya ni Locke sa may bintana sa kanyang silid at sinubukan siyang ibalik sa kama ngunit pinigilan niya ito at sinabing alam na niya ang tungkol sa kontrol ng Ragnarok sa kanyang isip. Sinabi niya sa kanya na huwag masyadong mag-alala para sa kanya dahil mayroon na itong sapat na mga kaibigan na magpapasaya sa kanya kung may mangyari sa kanya ngunit niyakap siya nito at nangako na ililigtas siya dahil siya ang pinakamahalagang kaibigan na mayroon siya. Pagkatapos lahat sila ay nakarating sa mga guho at nagsimulang magbanta si Lee na bubuksan ang mga pinto kaya ginamit ng malupit na si Lucifer ang kanyang mga kopya upang buksan ito at sinabi sa kanila ang tungkol sa kanyang pag-access sa administrator.
Sa sandaling makapasok sila sa pinakamalalim na bahagi ng mga guho na bawi ni Kirishi ang kanyang mga alaala at sinabing ang kanyang misyon ay palakpakan silang lahat dahil sa pagtataksil sa kanyang amo. Sa susunod na sandali nagpakita si Hayes na si Filthy ay ganap na nasa ilalim ng kanyang kontrol at ginamit ang ploto upang ipadala siya laban sa kanila. Lahat sila ay nag-activate ng kanilang mga drag rides upang pigilan siya ngunit si Kirishi ay nagpatawag din ng ilang mga unmanned suit para panatilihin silang abala. Sinubukan ni Celestia na atakihin si Filthy ngunit nalaglag siya sa isang iglap kaya sinubukan ni Lace na gamitin ang kanyang mga kakayahan ngunit kinansela ito ni Filthy bago ginawa ang parehong kay Cruel Lucifer at ginamit ang kanyang mga letigo para ihampas sila sa isa't isa. Talagang naisip na ito ay isang magandang oras upang ipaliwanag ang kapangyarihan ni Filthy upang hindi na sila makakuha ng anumang mga sorpresa at si Eerie ay nakaisip ng isang ideya na kinasasangkutan ng plota. Ginamit ni Hayes ang pagkagambala upang simulan ang ikalawang bahagi ng kanyang plano at si Fugel ay nagpakita upang panoorin ang lahat ng ito. Noon lang narinig niya ang pangalawang plauta at nakita niya itong tumutugtog ni Eerie kaya sinubukan niyang patugtugin ang kanya ngunit pinigilan siya ni Filthy at napagtanto nila na ang flute ni Eerie ay kinansela ang kontrol sa isip. Sinabi nila sa kanya na sumuko at naisip na sa wakas ay tapos na ngunit pagkatapos ay ginamit ni Hayes ang ploto upang ipatawag ang Ragnarok at agad na sinabihan ni Celestia si Lace na mapunta sa posisyon. Matapos nilang pareho na pasabugan ang Ragnarok inisip ni Lace na ito ay masyadong mahina ngunit alam ng malupit na Lucifer na may nangyari at biglang nahuli ng mga baging ng nilalang. Sinabi sa kanila ni Hayes na maaari itong muling makabuo sa hindi kapani-pani walang bilis ngunit hindi nila siya marinig dahil abala sila sa pagsisikap na umiwas. Halos madurog si Lace sa lakas nito ngunit iniligtas siya ng swerte at hiningi ang mga release code para sa overlimit skill ngunit sinabi niyang masyadong delikado itong gamitin dahil naubos na niya ang halos lahat ng kanyang enerhiya. Pagkatapos sabihin sa kanya na ito lang ang tanging paraan sinisingil niya ang recoil burst at pinutol ang Ragnarok para pahinain ito ngunit mas lumakas pa ito kaysa dati at sinimulan siyang durugan. Sinabi sa kanya ni Hayes na sumuko at ipinaalala sa kanya ang oras na tinawag siya ni Fugel na isang kalunos-lunos na mahina ngunit sinabi ni Filthy na naniniwala siya sa kanya at sinabi sa kanya na magtiwala sa kanyang lakas. Noon lang ibinigay sa kanya ni Lace ang mga release code kaya na-activate niya ang overlimit na skill at ginamit ito para sumabog sa Ragnarok na naging sanhi ng pagbagsak ng mga guho sa kalangitan. Nagulat si Hayes sa pagkatalo at sinubukang gumawa ng isa pang plano sa lugar ngunit sinabi sa kanya ni Fugel na ito ay walang kabuluhan. Nang gabing iyon sinamahan ni Filthy si Locke hanggang sa makaramdam siya ng lakas para magsalita muli at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Makalipas ang mga araw sa akademya nagparty ang mga babae kay Locke para ipagdiwang ang kanyang malapit na kamatayan na karanasan at ikinwento ko sa kanya kung gaano kahirap si Celestia at least dahil sa sakit niya. Noon lang nagpakita si Riley kaya tinanong niya kung hindi ba naasar ang mga maharlika sa nangyari sa mga guho at ipinaliwanag niya na masyado silang abala sa paghahanda para sa Foundation Festival. Noong gabing iyon sinubukan ni Liz na tanungin si Locke ngunit tinalo siya ni Crew Lucifer at inaya siyang makipag-date. Pinigilan siya ni Chalice at sinabing karapat-dapat si Celestia na makipag-date bago ang iba ngunit nagkaroon ng counter-proposal si Filthy at sinabing mas may karapatan siya kaysa sinuman sa kanila dahil sila ay mga childhood lovers. Nagsimula silang lahat na magtalo tungkol dito kaya iminungkahi ni Riley na hayaan siyang pumili ng pinakamasipag na babae sa kanila at isama silang lahat sa mga date bilang gantimpala. Kinabukasan nagsimula na ang pagdiriwang at tinanong ni Locke si Eerie kung bakit napakaraming maharlika sa paligid. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa All Dragon Tournament na ginaganap sa pagitan ng mga bansa bawat taon upang magpasya kung aling bansa ang may karapatang magsuri ng mga guho. Itinuro din niya na siya at ang iba pa sa Night Squadron ang magiging mga kinatawan ng Empire. Ngunit dahil kamakailan lamang ay nakatakas siya sa isang paglalakbay sa langit sinabihan siya nito na panatilihing mababa ang profile. Pagkatapos ay binalaan niya siya tungkol sa isang taong tinatawag na Assassin Blade ng Empire na kilala rin bilang ang pinakamalakas na Drag Knight na nagsilbi sa Akkadian Empire. Naghinala siya na siya ay target nila para sa pagsira sa Akadiya at sinabi sa kanya na panatilihing magbantay sa kanyang mga petsa. Pagkaraan ng ilang sandali nakipagkita siya kay Celestia at sa iba pa at tinanong kung bakit kailangan niyang magsuot ng tux kaya ipinaliwanag ni Tilfair na naging madali para sa kanya na makihalubilo sa mga tao dahil naidagdag na niya ang reputasyon.
Pagkatapos nilang mag-acting ni Celestia ng ilang minuto na parang ayaw nilang punitin ang damit ng isa't isa, naglibot sila sa festival na nagsubok ng iba't ibang bagay at kalaunan ay nagpahinga sa fountain dahil sobrang daming shot ni Celestia. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang pagnanais na mahalin siya gaya ng lahat sa academy at sinimulan niyang subukang makabuo ng mga salita upang banayad na ipaliwanag na siya ay masyadong sira para magkaroon ng regular na relasyon. Sa kabutihang palad, pinalakas niya ang kanyang sariling mga maling akala kaya't bumangon siya upang ipagpatuloy ang pakikipag-date, ngunit nadapa siya nito at sa paanuman ay naputol ang buhay mula sa kanyang mga pitchel ng gatas. Ang iba ay pumunta doon upang sirain ang kanilang kulturang PDA at kinuha siya upang mapalitan muli bago ang kanyang ikalawang petsa sa isang eksklusibong bola para sa mga maharlika at kaladkarin ang mga kabalyero. Si Crulo Cypher ay nabigla sa kanyang damit at tinuruan siya kung paano mag-slow dance dahil mahirap para sa kanya na matutunan ang mga paraan ng royalty habang siya ay isang handyman. Pagkatapos pumunta sila sa balcony at napagtantong pinagmamasdan na naman sila ni Alter Ice kaya sinabihan niya itong mag-fake kiss para maniwala siyang nagde-date pa sila. Sumandal siya para magmukhang totoo pero hinalikan talaga siya nito at sinabing nagustuhan niya ang lasa nito bago siya hinayaan na magpumigla sa epekto ng kanyang aura. Siya ay nagbago muli at nakipagkita kay Filthy at sa kanyang mga mommy milkers para sa huling petsa at sa pagkakataong ito ay talagang sumama sa iba upang i-stalk sila. Hindi tulad ng iba, dinala siya ni Filthy sa isang simbahan at pinatulog sa kanyang mga hita habang nagpapasalamat ito sa pagligtas sa kanya at pagbabantay sa kanya noong nangyari sa isla. Maya-maya pa ay nakipagkita siya kay Liz na asar pa rin sa kanya dahil hindi niya ito piniling makipag-date. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit ayaw niyang marinig ang lahat ng dahilan kung bakit hindi siya nagpupunas ng material at tinanong kung magiging night niya ito. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagtaas ng mga responsibilidad na makukuha niya pagkatapos ng graduation at sinabi niya na kailangan niya ng isang tulad niya na nasa tabi niya, ngunit tinanong niya kung posible ito dahil teknikal pa rin siyang kriminal dahil sa kanyang katayuan bilang isang dating prinsipe. Inamin niya na medyo mahirap mag-pull off at sinabihan siyang bigyan siya ng sagot bago ang huling araw ng festival bago tumakbo. Kinabukasan nakipagkita si Aoiri sa kanya sa tore ng orasan at nais siyang bigyan ng babala muli tungkol sa pagsali sa paligsahan dahil sa kanyang kalusugan. Nais din niyang pag-usapan ang tungkol sa Assassin Blade ng Empire ngunit bigla siyang nagpakita kaya't inilabas niya ang kanyang talon para makipag-away. Matapos siyang tawaging master, nagpakilala si Yeroka at tinanong niya kung naghahanap siya ng dugo ngunit sinabi niya na gusto lang niyang ialay ang sarili sa kanya tulad ng ginawa niya para sa royal family ng Acadia. Lumapit siya para ipaunawa sa kanya na handa siyang mag-alok ng anumang uri ng serbisyong kailangan niya at ginulo siya sa kanyang matamis na usapan hanggang sa maalis siya ni Aoiri. Hindi pa daw siya handang mag-utos dito kaya umalis na siya at sinabihan niya si Aoiri na huwag mag-alala dahil iiwasan lang siya nito hanggang matapos ang tournament. Nang gabing iyon ay natagpuan niya ito sa paliguan at inalok ang kanyang kaluluwang sumisipsip na si Gakuen dahilan upang mapasigaw siya at maakit ang mga babae. Ilang sandali pa dinala siya nito sa labas para makipag-usap at tinanong niya ang tungkol sa mga planong ginagawa niya para sirain ang bagong imperyo para maibalik nila ang Acadia. Pagkatapos niyang sabihin sa kanya na walang ganoong plano, tumahimik siya sandali bago may naramdaman at hamarang sa biglaang pag-atake mula kay Celestia. Pareho nilang pinaandar ang kanilang mga drag rides at ang iba ay nagpakita rin para sumama sa laban. Sinalo siya ni Filthy ng letigo ngunit kinuha ni Eruka ang kanyang suit at ginamit ito para atakehin ang iba sa kanila bago sabihin kay Lux ang tungkol sa isang lihim na plano na kinasasangkutan ng kapalaran ng imperyo at naglaho ng may camouflage effect. Sa huling araw ng pagdiriwang, si Liz ay nagsasanay sa kanyang talumpati hanggang sa dumating si Lux upang tanungin kung bakit niya ito pinatawag kaya ipinaalala niya sa kanya ang kahilingan na kanyang ginawa at sinabing inaasahan niyang ipahayag ito sa talumpati. Noong panahong iyon nasa Cyrus si Hayes kasama sina Eruka Sanya at isang bagong automat. Pagkaalis ni Eruka para simulan ang plano, tinanong ni Sanya kung talagang mapagkakatiwalaan nila siya ngunit sinabi sa kanya ni Hayes na huwag mag-alala tungkol dito para makapag-focus sila sa kanilang bahagi ng plano. Pagkatapos tinawag sina Lux at Eerie sa silid ng komperensya ng kapital dahil nalaman ng mga maharlika ang plano ni Bart na buhayin ang Acadia kasama ang hukbong rebelde. Naghinala sila na magsisimula na ang plano ni Bart pagkatapos ng torneo at nakahanap na ng mahigit 100 nilalang sa kailaliman na nagtatago sa mga nayon sa buong kabisera kaya sinabihan ni Nof si Lux na kumilos bilang isang decoy at akitin sila bago humanap ng paraan para sirain ang plota. Ginagamit upang kontrolin ang mga ito.
Nagprotesta si Eerie sa plano at sinubukang sabihin sa kanila na ito ay masyadong mapanganib para kay Locke, ngunit pinaalalahanan sila ni Nov kung ano ang nangyari sa isla at sumang-ayon na bawasan ang anumang mga kaso laban sa kanila bilang kapalit ng misyon. Nais din nilang manalo si Locke sa All Dragon Tournament sa lahat ng paraan at pumayag siyang gawin ang dalawang gawain sa kabila ng lahat ng pagmamakaawa ni Eerie na tumanggi siya. Sa pagbabalik tinanong niya kung paano niya binalak na alisin ito sa 12 minutong limitasyon sa oras na mayroon siya sa Black Divine Drag Ride. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala na nga akong gagawa ng isang plano at humingi ng paumanhin sa palaging pag-abala sa kanya kaya hindi na siya nagreklamo. Nang maglaon nakipagkita siya kay Liz at hiningi ang kanyang kahusayan sa mekaniko sa regular na drag ride para hindi na siya umasa sa paglipat sa itim na bayani. Pagkatapos niyang aipangako na gagawin niya ang lahat na sulyapan niya si Hiroka at hinabol siya para malaman kung bakit siya bumalik. Matapos makarating sa isang mataas na lugar sa mga pader ng kabisera tinanong niya kung bakit hawak niya ang kanyang kontrata sa Akkadian Empire sa kabila ng pagkawasak nito. Sinabi niya na ito ay dahil sa isang pangako na ginawa niya sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata kung saan siya ay binansagan bilang itim na tupa dahil sa kanyang pagkagumon sa pag-iisa ng mga tao. Matapos niyang sabihin sa kanya na winasak ng isang imperyo ang kanyang sariling bansa naisip niya na pinilit siya ng kanyang ama sa kontrata kapalit ng kalayaan ng kanyang kapatid. Tinanong niya kung iyon ang dahilan kung bakit siya nanatiling tapat ngunit sinabi niya na ang kanyang kapatid na lalaki ay nag-croak na at ipinaliwanag na ang kanyang katapatan ay upang igalang ang kanyang namamatay na hiling na kung saan ay para sa kanya na panindigin ang mga tuntunin ng kontrata sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng Akadiya. Pagkatapos ay tinanong niya kung talagang hindi niya sisirain si Atis Mata at sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili ngunit alam na niya ang sagot nito at pinigilan siya bago tumalikod para umalis at sinabihan siyang mag-ingat sa paligsahan. Kinabukasan tinawagan ni Relias si Lux at ang iba pang mga babae sa squadron para sa isang pep talk bago magsimula ang tournament. Sa ikalawang araw ang mga bagay ay naging mas matindi ngunit sina Celestia, Crew Lucifer at Filthy ay pinananatili pa rin ang imperyo sa tuktok ng scoreboard. Noon lang bumalik si Liz mula sa pag-check kay Tilfer at humingi ng update sa duel ni Lux. Ang kanyang kalaban ay mas malakas at inihagis siya sa paligid tulad ng isang ragdoll ngunit sa mga huling ilang segundo ng tunggalian inihagis niya ang kanyang espada sa kanya kaya't nahuli niya ito at ibinalik sa kanyang dibdib na agad na nakakuha ng isa pang maswerteng panalo. Ilang sandali pa natagpuan siya ni Ari sa gilid at tinanong kung kailangan niya ng pahinga sa lahat ng labanan ngunit sinabi niyang maaari niyang ipagpatuloy at sinabihan siyang huwag mag-alala. Nang gabing iyon sinuri niya si Liz at binati ang kanyang kapalaran bago siya lumabas para sa kanyang tag team match. Ilang minuto sa laban nawala ng kontrol si Liz sa kanyang drag ride at nagsimulang magpaputok sa karamihan kaya ginamit ni Crew Lucifer ang kanyang free skill para ihinto ang kanyang mga armas. Sinabi ni Liz sa mga opisyal na may pumalit sa suit ngunit tumanggi silang maniwala sa kanya kaya sinabihan siya ng Crew Lucifer na maghintay para sa investigasyon. Noong panahong iyon lumilipad si Lux malapit sa isa sa mga nayon at nakakita ng liwanag sa isang kuweba kaya't lumapit siya at nakatanggap ng maalab na pagbati mula kay Senya. Bago niya matapos ang pagtatanong ginamit niya ang plotter para ipatawag ang 12-12 ng abis at hinabol nila siya hanggang sa dumiretso siya sa Bog Riser at sa iba pang mga sundalo. Habang binabaril nila ang mga halimaw pinasalamatan siya ni Bog Riser sa paglabas sa kanila at sinabihan siyang magpahinga. Noong panahong iyon si Liz ay nasa isang selda na sinusubukang alamin kung ano ang nangyari habang ang iba pang mga batang babae ay nahihirapan ding maunawaan kung paano siya nawala ng kontrol. Matapos sabihin sa kanila ni Ari ang tungkol sa misyon ni Locke sinubukan nilang tumulong ngunit sinabi niya sa kanila na ito ay magpapalala lamang dahil kailangan din nilang tiyakin na ang Empire ay nanalo sa Dragon Tournament bilang bahagi ng kondisyong ibinigay sa kanya at kay Lux. Nagpa siya silang mag-focus kay Liz sa halip kaya ipinaalala ni Nokuta sa kanila ang kakayahan ni Yorika na sakupin ang isa pang gabing drag ride at iminungkahi ng Crew Lucifer na hanapin muna siya para malinisan nila ang pangalan ni Liz. Pagkatapos sinubukan ni Lux na pumikit ngunit biglang nayanig ang buong kampo ng isang putok kaya tumakbo siya palabas at nakita ang hukbong rebelde na inilabas ang mga sundalo ni Bog Riser. Hiniling niya sa isa sa kanila na tiyakin na iyon nga ang hukbo ng mga rebelde at nalito dahil sila ay dapat na umatake pagkatapos ng torneo ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanilang plano ay upang kunin ang hukbo ng imperial upang ang kabisera ay maiwang mahina.
Pagkaraan ng ilang sandali muling nagsama-sama ang mga batang babae upang ipagpatuloy ang kanilang misyon sa paghahanap, ngunit pagkatapos ay sinabi sa kanila ni Nokuta na nakansela ang paligsahan dahil sa pagsalakay ng mga rebeldeng hukbo. Noon naabutan ni Locke si Bart at sinabi sa kanya na ginagamit lang siya ng mga dayuhang bansa na nagbibigay sa kanya ng mga sundalo at tulong. Sinabi ni Bart na wala siyang pakialam basta't mailuklok siya nito sa trono bilang bagong hari ng imperyo, kaya si Locke ay sumugod upang pigilan siya, ngunit mas malakas si Bart at pinanatili siya sa kanyang mga paa habang nagsasalita tungkol sa isang malaking panganib na mas malala kaysa sa anumang nakita niya dati. Nang sumunod na sandali ay naramdaman niya ang pagyanig ng lupa at nagulat siya nang makita niya ang isang Titan-class na halimaw na papunta sa kanila. Sinabi sa kanya ni Bart na ang higanti ay talagang isang manned ruin at napagtanto ni Locke na kailangan niyang gamitin ang kanyang Black Divine Drag Ride para magkaroon ng pagkakataon. Habang ang higanting mandirigma ay patungo sa imperyo, nakikipaglaro si Locke kay Bart at patuloy na nagpupumilit na makalayo sa kanya. Pagkatapos kumuha ng isa pang round ng trash talk mula sa kanya, nagpasya si Locke na huminto sa pagtakbo at sinubukang gamitin ang kanyang kasanayan sa pagharang upang pigilan siya, ngunit pinunit ito ni Bart at tinanggal ang kanyang braso. Ang mas malapit na pagtingin sa nakahiwalay na braso ay napagtanto ni Bart na hindi talaga ito ang Black Divine Drag Ride. Sa wakas ay na-activate ni Locke ang tunay at sinabi sa kanya na ito ay isang disguised list na idinagdag upang matulungan siyang makatipid ng oras. Naasar si Bart at pinasok siya para sa pangalawang pag-atake, ngunit madaling sumabog si Locke sa kanya at nagtungo sa academy. Nasa bubong si Eri kasama si Nokuto noon at nakatanggap ng tawag mula sa kanya na humihingi ng update sa kanilang sitwasyon, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pag-aresto kay Liz. Sa oras na iyon nakarating lang si Sonya sa kanyang selda at ipinakita sa kanya ang higanting mandirigma bago inutusan ni Hayes si Fagella na i-activate ang mga sandata nito para sa isang maliit na demonstrasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Sonya kay Liz na ibigay ang Imperial Capital gamit ang kanyang kapangyarihan bilang reyna o ipagsapalaran na mawala ang lahat sa isang putok na maaaring magpantay ng lahat ng nakikita. Tumanggi si Liz na tanggapin ang kanyang mga tuntunin, kaya sinabi niya sa mga rebeldeng sundalo na haburin ang kanyang mga damit upang maihayag ang kanyang Acadian crest sa mga tao ng imperyo. Nang malapit na silang haburin siya, naisip niyang matatapos na ang lahat at natakot siya. Ngunit sa huling sandali pinunit ni Locke ang mga pader para iligtas siya. Nararamdaman ni Sonya ang paglabas ng aura mula sa kanya at lumubog ng mas mabilis kaysa sa two-pump chump na nadate mo. Halos hindi matignan ni Liz sa mata si Locke dahil masama ang pakiramdam niya dahil palagi niyang iniligtas si Locke sa kabila ng pagiging prinsesa ng Empire. Hinawakan niya ang kanyang espada at sinabing wala siyang dapat ikahiya. Kaya't naghanda silang dalawa na sumama sa laban. Noon papalapit na si Hayes sa imperyo para sirain ito, ngunit bigla silang inatake ni Crew Lucifer mula sa itaas. Sinabi niya na ito ay isang walang kabuluhang pagtatangka at sinubukan siyang barilin, ngunit hinayla ni Filthy ang braso ng higanti gamit ang kanyang mga letigo at sinubukang ibagsak ito. Pinilit itong gumalaw ni Fagella at hinayla si Filthy kasama nito, ngunit pagkatapos ay pinaandar ni Liz ang kanyang gravity amplifying skill para pilitin itong pababain. Mukhang gumagana ito sa unang, ngunit nakuha pa rin ito ni Hayes upang makabangon. Kaya hinawakan ni Locke ang kamay ni Liz para subukan ang isang bagay na hindi pa nila nagawa noon. Bago pa makabalik ang higanti sa pagtapak, pinagsanib nilang dalawa ang pinakamakapangyarihang skill na kaya nilang mahugot at tinamaan ng atake ang higanti na nagpabagsak dito. Hinayla ni Filthy ang braso nito pababa at pinalamig ito ni Crew Lucifer para hawakan ito sa pwesto. Sinubukan ni Fagella na sabihin kay Hayes na imposibleng i-reactivate ito, ngunit nagsimula na siyang magsaging at wala siyang narinig na salita. Nakita ni Ares ang pagtanggal at pinaalalahanan silang nasa kabisera pa rin ang hukbong rebelde. Kaya sinabihan ni Locke sina Filthy at Crew Lucifer na hawakan sila habang sila ni Liz ay mananatili sa likod upang matiyak na hindi na makakabangon ang higanti. Sinubukan ni Liz na sabihin kay Locke kung gaano kasarap ang pakiramdam niya na makatrabaho siya, ngunit bigla niya itong itinulak palayo bago ang isang higanteng hiwa ng plasma ay napunit sa buong lungsod at nagpakita si Hayes. Habang nakikipag-ugnayan sina Crew Lucifer at Filthy sa hukbong rebelde, binisita ni Zinnia ang mga maharlika at sinubukang pagsamahin silang muli sa mga ninuno, ngunit nagpakita si Celestia upang pigilan siya. Noon sina Hayes at Liz ang pupunta dito, ngunit ang kaladkarin ni Liz ay nagpupumilit na makasabay at napahamak siya.
Napagtanto ni Hayes na wala na si Locke sa laban at sinubukan siyang hanapin ngunit halos mabulag siya ng isang putok ng canyon mula kay Liz kaya nagpa siya siyang mag-isa kay Liz. Si Locke ay nagsisikap na makahanap ng daan patungo sa higanti sa oras na iyon ngunit pagkatapos ay nakita niya si Iroquois sa isang patlang ng mga bulaklak at nagpunta upang makipag-usap sa kanya. Nagpa siya siyang ihinto ang pagiging palakaibigan sa kanya at sinabing tutulungan niya si Hayes na bawiin ang imperyo bago siya maninangil. Hinirang din siya nito at muling tinanong ang tungkol sa kanyang kapatid dahil hindi makatuwiran na tapat pa rin siya sa Empire na pumalakpak sa kanya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na hindi talaga ang Empire ang pumalakpak sa kanya. Nagkaroon ng pagkubkob sa imperyo noon ngunit wala siya sa paligid upang protektahan siya at ang mga general mula sa kanilang bansa ay wala ring gustong makipaglaban kaya iniwan nila siya sa mga kamay ng mga mananakop. Sinabi niya na ang kanyang katapatan sa imperyo ay kung ano ang kanyang binalak na ipagpatuloy at tinanggap ang kalupitan bilang kanyang kapalaran ngunit sinabi niya na siya ay mali at sinabi sa kanya ang tungkol kay Liz na may katulad na kakilakilabot na kapalaran ngunit nagawa pa ring ipaglaban ang kanyang tunay na naniniwala sa. Napagod siya sa pagsasalita nito at gumamit ng lihim na kasanayan upang isara ang distansya sa pagitan nila sa isang iglap bago siya inatake. Sinubukan niyang alamin ito ngunit sinabihan siya nito na huwag mag-abala at patuloy na umaatake sa kanya upang pigilan siya sa pagkontra. Habang hinaharangan ang kanyang mga pag-atake ipinaalala ni Locke sa kanya ang dati niyang batang babae at ginamit ang puwang sa kanyang pagtuon upang maghatid ng suntok na nagpabagsak sa kanya. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit tutol siya sa pagpapanumbalik ng Acadia kaya sinabi niya sa kanya na winasak niya ito noon para palayain ang mga tao nito mula sa malupit na pamumuno ng maharlikang pamilya. Sa susunod na sandali muling binuhay ni Fagella ang higanti upang simulan ang isang huling order at sinubukan itong pigilan ni Liz ngunit sinaktan siya ni Hayes ng isang plasma wave. Matapos siyang iligtas ni Locke nakaisip sila ng plano na pigilan si Hayes ngunit pagkatapos ay pinakawalan ni Fagella ang isa sa mga mata ng higanti at hinandaan ito para pasabugin ang imperyo sa loob ng 30 segundo. Nakipaglaban silang lahat sa anumang pagtatangka na pigilan ito ay magiging walang saysay ngunit pinutol ni Iroquois sa kalahati ang control core ng higanti pinatulog si Fagella at pinatay ang bomba sa proseso. Nagpa siya si Hayes na sirain ang lahat ng mag-isa at nagngangalit ngunit sinubukan siya ni Liz na pigilan at na-deactivate ang kanyang suit sa pamamagitan ng isang hit. Si Locke ang pumalit at nag-charge ng lakas na natitira niya para mapunta ang isang pag-atake na sa wakas ay naglagay kay Hayes sa yelo. Nang gabing iyon sa wakas ay nakausap ni Liz ang mga tao ng imperyo at formal na ipinakilala si Locke bilang kanyang kabalyero. Nagulat silang lahat nang malaman na siya ang dating prinsipe ng Acadian ngunit ipinaliwanag niya ang kanyang tunay na intensyon na ipaunawa sa kanila kung gaano siya kagaling at nakakuha ng standing ovation. Ilang sandali pa pinasalamatan siya ni Locke sa pag-aakalang siya ay sapat na upang maging kabalyero niya ngunit pagkatapos ay nakita niya si Fujol at naghanda para sa isang labanan. Buti na lang at dumadaan lang si Fujol kaya sinubukan ni Liz na humingi ng date pero sinisikap na siya ni Crew Lucifer Celestia at filthy na Iris siya. Nagpakita rin si Iroquois at inalok siya ng ultimate head game bago huminto ang iba pang mga babae at sinimulan siyang pagbabantaan na pipiliin kung sino sa kanila ang magiging nobya niya. Sa pagdedouble ng harem ni Locke sa araw-araw magiging sapat ba ang kanyang koleksyon ng mga makapangyarihang bodies para iligtas ang imperyo o si Fujol ay tama tungkol sa kanya sa lahat ng panahon.